Mga ka-diskarte chicks, real talk lang ha, aminin mo. Mas marami ng lalaki ang nabiktima ng mataray na babae kaysa sa sobrang sweet. Hindi mo rin maintindihan kung bakit. Habang masungit, mas gusto mong lapitan. Habang deadma, mas gusto mong kausapin. Habang hindi ka pinapansin, mas lalo kang napapaisip. Ano bang kailangan kong gawin para mapansin niya? At diyan nagsisimula ang problema. Kasi ang iniisip ng karamihan, kapag mataray ang babae, kailangan mo siyang kulitin. Kailangan mong paulanan ng chat. Kailangan mong ligawan ng ligawan. Kailangan mong ipakita ang handa kang gawin ng lahat. Pero alam mo ba, yan ang mismo ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nauuwi sa sin zone, friend zone, o tuluyan ng black zone. Mga ka-diskarte chicks, hindi lahat ng babaeng mataray ay may masamang ugali. May iba dyan, mahiyain lang. May trauma sa nakaraan. Sanay ng maraming manliligaw kaya hindi agad bumibigay. O baka naman talagang mataas lang ang standards niya. At tandaan mo ito, hindi mo mapapainlove ang isang babae sa kakakulit. Mas madalas, napapalayo mo pa nga siya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang psychology ng babaeng mataray. Ano ang mga ugaling hindi nila sinasabi, pero tahimik nilang hinahanap sa isang lalaki. At siguraduhin mong panoorin mo to hanggang dulo. Dahil ang number 1, ito ang pagkakamaling ginagawa ng halos lahat ng lalaki. Kapag naiwasan mo yon, malaki ang posibilidad na iba ang tingin niya sa'yo kumpara sa ibang nanliligaw. Pero bago po tayo magsimula, comment mo nga, nakaranas ka na bang magkagusto sa babaeng mataray? At anong nangyari? Baka mabasa natin ang kwento mo sa susunod na video. At kung gusto mo ng mga psychology tips tungkol sa attraction, relasyon, at tamang diskarte, subscribe ka na. So, tara, simulan na natin. Number 9, huwag kang ma-intimidate sa kanyang pagiging mataray. Mga ka-diskarte chicks, may sikreto akong sasabihin sa inyo. Alam mo ba kung bakit maraming lalaki ang natatalo agad? Hindi dahil pangit sila. Hindi dahil wala silang pera. Kundi dahil takot sila. Pag nakita nilang seryoso ang babae, bigla silang nag-iiba ng kilos. Nauutal. Pinipilit maging astig o kaya naman sobrang bait na parang aplikante sa trabaho. Pero ang totoo, kapag nakita ng babae na kinakabahan ka sa kanya, pagkaramdam niya, hindi mo kayang dalhin ang sarili mo. At tandaan mo, ang confidence ay hindi pagiging mayabang. Confidence is being comfortable with yourself. Hindi mo kailangan magpanggap na alpha. Hindi mo kailangan mag-flex. Hindi mo kailangan magyabang. Ang kailangan mo lang ay maging kalmado. Makipag-usap ng parang normal na tao. Dahil minsan, ang babaeng mataray, hindi naghahanap ng lalaking pinakamakisig. Naghahanap siya ng lalaking hindi natitinag sa simpleng sungit. At maniwala ka, mapapansin niya yon. So number 8, wag kang maghabol na parang wala ka ng ibang buhay. Ito ang isang malaking pagkakamali. May nakausap lang na magandang babae, biglang online buong araw. Lahat ng story may react, lahat ng post may comment, lahat ng upload may heart. Kapag hindi nag-reply, chat ulit. Busy ka ba? Pagkalipas na isang oras, okay ka lang. Pagkalipas ng 30 minuto, galit ka ba? Ka-diskarte chicks, hindi ka boyfriend. Hindi ka asawa, hindi ka customer service. Sa psychology, ito kapag naramdaman ng isang babae na umiikot ang mundo mo sa kanya, nawawala ang excitement. Kasi alam niyang nandyan ka lang palagi. Pero kapag nakita niyang may sarili kang goals, may trabaho, may hobbies, may sariling mundo, mas nagiging interesting ka. Hindi dahil nagpapahabol ka, kundi dahil ipinapakita mong may halaga rin ang oras mo. So number 4, wag mong subukang bilhin ang atensyon niya. Ito ang masakit. May ibang lalaki akala nila kapag nilibre nila ng kape, mapapa-inlove na. Kapag binilhan ng regalo, mapapaisip na. Kapag lagi nilang sinusundo, sigurado na.
Hindi masamang maging generous. Pero kung ang dahilan mo ay para lang mapilitan siyang magkagusto sa'yo, mali ang simula. Dahil ang attraction, hindi nabibili kung hindi kanya gusto. Kahit bilhan mo pa ng pinakamahal na cellphone, hindi ibig sabihin noon, mamahalin ka na niya. At kung sakaling magustuhan ka lang dahil sa mga binibigay mo, tanungin mo sarili mo, ikaw ba ang gusto niya o ang mga natatanggap niya? Magkaiba yon. Kaya kung manlilibre ka, gawin mo dahil gusto mo. Hindi dahil umaasa kang may kapalit. So number 6, matuto kang patawanin siya pero wag kang magmukhang clown. Mga ka-diskarte chicks, hindi lihim na maraming babae ang gusto ang lalaking may sense of humor. Pero may malaking pagkakaiba ang nakakatawa at pinagtatawanan. May mga lalaking halos tumambling na para lang mapansin. Lahat ng usapan ginagawang biro, lahat ng chat, meme or memes, lahat ng pagkakataon. Nagpapapansin sa umpisa. Baka matawa siya, pero sa katagalan iisipin niyang hindi ka seryosong tao. Mas maganda, natural lang kapag may pagkakataong magbiro. Kapag seryoso ang usapan, maging seryoso rin. Dahil alam mo ba ang psychology dyan? Mas komportable ang babae sa lalaking marunong mag-adjust sa sitwasyon. Hindi puro patawa, hindi puro drama, balance lang. At minsan isang genuine na tawanan, mas malakas pa ang epekto kaysa isang daang pick-up line. Pero wag ka munang aalis. Pag-uusapan pa natin ng 5 pinakamahalagang sikreto. Kasama na rito ang ugaling tahimik na hinahanap ng mga babaeng mataray. At ang number 1, ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking halos walang ginagawa pero sila pa rin ang nagugustuhan. So number 5, huwag mong gawing mission ang pagpapalambot sa kanya. Mga ka-diskarte chicks, may napansin na ba kayo? May mga lalaking ang tingin sa mataray na babae ay parang boss sa video game. Niisip nila, kapag napatawa ko to, panalo na. Kapag napasagot ko to, achievement unlock. Pero maling mindset yon. Dahil ang babae, hindi trophy, hindi rin challenge na kailangan mong talunin. Kapag naramdaman niyang ginagawa mo siyang proyekto, madalas, mas lalo siyang nagsasara. Ang mas magandang gawin, kilalanin mo muna siya bilang tao. Baka kaya siya mataray, pagod na siyang paulit-ulit na niloloko. Baka ilang beses na siyang pinaasa. O baka ganun lang talaga ang personality niya. Kapag nauunawaan mo muna bago mo hinusgahan, mas malaki ang posibilidad na magtiwala siya sa'yo. So number 4, wag kang makahula. Maging mahusay kang makinig. Ito ang problema ng maraming lalaki. Hindi pa tapos magsalita ang babae, may sagot na agad. Hindi pa niya naikukwento ang problema, nagbibigay na ng solusyon. Minsan ang gusto lang naman ng babae, may taong tunay na nakikinig. Subukan mong tandaan ng maliliit na detalye. Paborito niyang pagkain, pangarap niya, bagay na kinaiinisan niya. Kapag nabanggit niya ulit yon pagkalipas ng ilang araw at naalala mo, doon niya mararamdamang ay nakikinig pala talaga siya. At tandaan mo, mas nakakakilig ang lalaking marunong makinig kaysa lalaking puro salita. So number 3, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang nawawala ng appeal. Noong hindi pa nila gusto ang babae, masipag mag-gym, busy sa negosyo, laging kasamang tropa, may mga pangarap. Pero noong nagustuhan nila, biglang ang mundo nila iisang babae na lang. Mga ka-diskarte chicks, hindi attractive ang lalaking nawawala ang sariling pagkakakilanlan dahil lang sa isang tao. Mas makakabilib ang lalaking may direksyon, may disiplina, may pangarap. Dahil isipin mo, kung ikaw mismo ay hindi mo kayang pagandahin ang sarili mong buhay, paano ka magiging magandang dagdag sa buhay ng iba? At ito ang psychology dyan. Ang taong may purpose sa buhay, natural na nagiging mas attractive. Hindi dahil nagpapapansin,
kundi dahil may direction siya. So number 2, iparamdam mong ligtas siya kapag ikaw ang kasama. Hindi ito tungkol sa lakas ng katawan. Hindi ito tungkol sa suntukan. Hindi rin ito tungkol sa pagiging siga. At tinutukoy ko, emotional safety. Kapag kasama ka ba niya, komportable ba siyang maging sarili niya? O baka bawat pagkakamali niya, pinapahiya mo agad. Bawat opinyon niya, kinokontra mo agad. Bawat biro niya, may lait kang kapalit. Ang totoo, maraming babaeng mataray ang lumalambot kapag naramdaman nilang hindi nila kailangang magpanggap sa harap ng isang lalaki. Kapag alam nilang hindi mo sila huhusgahan, mas madali silang magbukas. Hindi sa unang araw, hindi rin sa unang linggo, pero unti-unti at doon nagsisimulang mabuo ang tunay na koneksyon. So number 1, ito na po ang respeto. Respeto ang pinakamalakas na diskarte. Ito ang pinakamahalagang tandaan, mga ka-diskarte chicks. Hindi lahat ng babaeng nagustuhan mo, magugustuhan ka rin. At ayos lang yon. Kapag sinabi niyang busy siya, respeto. Kapag hindi siya interesado, respeto. Kapag mabagal siya mag-reply, respeto pa rin. Huwag mong isipin na bawat no ay challenge. Dahil ang tunay na lalaki marunong tumanggap ng sagot ng may dignidad. At alam mo ba, ang nakakagulat, maraming babae ang mas humahanga sa lalaking marunong rumespeto kaysa sa lalaking sobrang kulit. Dahil ipinapakita mong may kumpiyansa ka sa sarili, may self-control ka at hindi nakasalalay ang halaga mo kung sasagutin ka ba niya o hindi. Tandaan mo ito, hindi mo mapipilit ang pagmamahal, pero pwede mong ipakita na isa kang lalaking karapat-dapat mahalin. Magkaiba yon. Mga ka-diskarte chicks, kung may isang bagay kang tatandaan sa video na ito yon. Ang babaeng mataray ay hindi naghahanap ng lalaking pinakamadaldal, pinakamakulit o pinakamagastos. Mas madalas hinahanap niya ang lalaking kalmado, may respeto, may direksyon sa buhay at hindi nawawala ang pagkatao para lang mapansin siya. Dahil sa huli, ang attraction na hindi tungkol sa pagpilit. Ito ay tungkol sa pagiging isang lalaking komportable sa sarili. Marunong rumispeto at may tunay na halaga kahit walang pinapatunayan. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion ninyo. Sa tingin mo, alin sa siyam na tips ang pinakamahirap gawin ng mga lalaki? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba. Baka ikaw pa ang ma-feature sa susunod nating video. So guys, like this video, share mo rin ito sa tropa mong laging nabibiktima ng mga babaeng mataray. Baka sakaling matauhan na. At kung gusto mo pa ng mga videos tungkol sa psychology ng attraction, relasyon, confidence at tamang diskarte, subscribe ka na sa Diskarte Chicks at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. So ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre bago po tayo matapos, shoutout muna sa ating mga masugid na tagapanood na sina Joseph Abila watching from Daraga Albay, Maximo Doktora ng Calamba, Laguna, Joseph Villamor ng Davao de Oro, Elpidio Escondo ng Naga, Cebu, Cristito de la Cruz Egonia ng Negros, Nicasio Sabigan taga Rosario, Cavite, Marvin Primero ng Nueva Ecija, Marlon Baya from Bacolod City, Negros Occidental at kay Raymond J. de los Santos taga Jensan. Guys, maraming salamat po sa support at panonood mga ka-Diskarte Chicks. Dahil po sa inyo, patuloy at lalo po akong ginaganahan gumawa ng mga content na makakatulong at makakaaliw. At para naman po sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mo ma-shoutout sa next video, i-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko ng topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na lagi nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.